Kasigas sa kabuntagon. Sige, ni kayo na mga kamisor ato sa nga ikuta itong linya mga kamisor ngadto sa may Manticaw Police Station. Ato may nabi karon mga kamisor ilang nga chief of police mga kamisor. May kalambigitan sa mga dagkong kalambuan po. Diya sila mga kamisor sa Manticaw karon. O niya dayon mga kamisor, ang iskutanan pud mga kamisor ning ilang hugot nga kampanya mga kamisor diya sa pag-amping sa kinaiyahan mga kamisor. Sige. Nasa linya karon mga kamisor ato chief of police sa Manticaw mga kamisor. Ato may nabi mga kamisor pinagi ni Police Captain Sheila Gamulo. Police Captain Sheila Gamulo, ma'am, may buntag. Welcome sa Miso Radio sa Kasika sa Kabuntagon. Si Miso Don Eratis, ma'am, may buntag niya kanimo, ma'am. Good morning, sir. Daghang salamat sa invitation, sir, no, sa paghatag o higayon nga mahatagan nato o kahayag problema nato sa illegal nga pagputol sa mga kahoy o paghimo o uling. Wherein isa sa mga gikinakandak na mo nga information drive sa ato ang mga kabarangayan, pwedeng barangay sa Manticaw, hugbong ato ang campaign sa illegal logging. So, kaninga kampanya na mo, sir, no, na tinguha ko ni sa pagpakusog sa hibalo sa katawhan, kabahin sa kadaot nga gidala sa ato ang illegal logging o pagpanguling nga walay klarong permit o walay panaw sa epekto sa tinaiyahan. Kaya ang ato ang basihan, sir, no, dili naman kami naga kun may mga gipanghimo nga mga trabaho sa ato ang pagpangnikop sa ato ang illegal drugs dili sa ato ang area, dagan katag mga aspeto nga ato ang ginagawa para dili madaot ang ato ang mga kabatanunan. So wala lang kayo nag-focus sa diha po sa illegal drugs. Napod sila gifokusan nga kanina itong environmental laws wherein dili ta gusto nga ato ang mga kabatanunan sa pag-abot sa panahon wala na sila sakto ug tukmang kapuy-an kay tungod wala na tay kahoy sa ato ang palibot. Yes, so ang pagputol sa pagsabot sa atong problema ani, sir, is atong ang pagpanguling ilabi na kung walay permit o legal nga papeles. Dako kayo epekto sa ato ang kinaiyahan, sir, kay magkadugay magkagamay ang ato ang mga kahoy kay maskin katong mga gagmay pa kaayo nga mga kahoy nga dili pa siya pwede legal nga putlon maputol kay iuling man nato siya. So dako kayo siya og impact sa ato ang kinaiyahan, sir. Okay. Mo gani na amo ang kausa. So dili bawal ang pag-uling kung kini legal siya o sustainable ang ginagamit. Okay. So kung walay proper nga permit o kung gipangputol lang ang mga kahoy bisan protected areas na kanang illegal o katong nagagmay kay nga mga kahoy, so dapat gid nga punuhon siya. With regards to that, napod may mga justification ana kay atong Presidential Decree number 705 or Revised Forestry Code of the Philippines. Daga na mga napod tay gitawag na sa Section 58 ana nga prohibit gyud ang cutting o gathering collecting of timber sa forest without a license or permit. So tanan pud nato nga pag inform sa ilaha sir nga na-find nga naay itong abandon ng mga charcoal diha sa ato mga uling. Isa na siya sa pag duyog sa ato ang ato mga tao diri sa Manticaw nga nagsuporta sila sa ato ang mga intensification o kampanya nato through illegal logging nga i-abandon nila ay nag-ingon na ba dito si Ma'am Gamulo nga bawal ni so dapat diba may uban nga mag-turn over lang gid amo or mag-i-abandon nila sa area mo na amo ang kan with permission na siya or with under ka na siya sa ato ang DNR nga diri sa na-assign sa Manticaw nga si Sir Jason Tawan-Tawan. So mo tawag sa ato nga ma'am na ata dili na ingon nga nagbuot-buot lang ni og kanang mo kan diha na ato ang DNR ana Tawan-Tawan si Sir Tawan-Tawan nga mosuporta sa ato nga maghatag sa ato ang impormasyon nga ma'am na ako'y na ako andito ma'am nga walay permit sa charcoal mo nang atuan dayon sa Manticaw Police Station para ato ang ilang tao ato ding i-turn over dito sa Initaw. Kaya yun, apil sa komunidad hangyo mi sa mga katawan dito sa Manticaw nga pag binabangay ta kung aduna sila'y nahibawan nga illegal nga pagpanguling o pagpamutol sa kahoy, paginog i-report din sa opisina kay para ato pong itawag ang concern dito sa DNR. So, pinabangay lang din siya, working in progress ni siya, sir, para ang ato ang mga kabatanunan sa pag-abot sa panahon na apat sila'y kanang inibitong environment na conducive for living para sa ila. Kasi pagkakaroon, kita nga mga hamtom, kita mo preparar para sa ila ang kapuy-an sa atong mga anak, sa atong mga apo pohon. Okay, so, sige. So, ako ang di ko ma-misinterpret dito siguro sa tao. Huling naman na, damay kaayo. Pero, if you will scrutinize yun, according to DNR, according to Sir Tawa-Tawan, the most dangerous form of illegal logging is kanang pag-uling. Yes. Kanang walay permit. Kaya naman, masking gagmay, tama ta kung ingon, masking gamay nga tao, sir. Ila ka na siyang
sorry, mating gagmay nga Kahoy. sir, iya ka nang pagaputlon. So ngayon ato ang gikausa nato diri sir nga maputol ang kana nga paghimo og illegal nga wala cutting of trees without permit. Okay. So, Captain, amo ang yes kausa ma'am. diri, sir. Okay, Captain Sheila Gamulo ma'am, diya sa inyo sa Mantikaw, murag alarming siya nga kuan sitwasyon ma'am. Daghan day nga barangay daw karon ma'am nga nag-involve sa ingon nga mga klase nga negosyo ang pag-uling-uling. So far sir, sa pagkakaroon na agi mo dalikyat gyud bitaw og okay. kanang himo siguro kay dili man ingon nga amo ang amo ang apprehension is coordinate sabi ang amo ang pagkuha atong abandon nila nga mga charcoal is coordinated man na siya sa DNR. Okay. So kasi makit-an usahay si Sir Tawan-Tawan nga malabyan niya sa area kay continuous aman ang monitoring ko ni Sir Tawan-Tawan as well as ang Mantikaw MTS magtuloy man din niro sa area. So there are times na natin makuha din walay permit nga mo kuan. Pero dapat di sa mga hinterland barangays lang po siya sir. Okay. Nato, kami maluoy man ni muna sa tan-aw nato, kampanya nato is working hand in hand sa nga tanang makuan. Nagiuban nga mo dalikit siguro nga pati naglaps ang iya ang permit sumunang makuha gid ni Sir Tawan-Tawan sa ang DNR. Dahil open and iya din ni paibawon mo nang makuan ni. Ang solusyon lang ang alternatibo ani ato sir. May mga alternatibo sa uling nga sama sa cooking so uban pa nga livelihood programs nga dili makadaot sa kingayahan. So nagtinguha usab kami nga makatabang sa pagpangita o panginabuhi nga luwas o kanang legal nga pamaagi. So ang agad is hugot gid amo ang kay nga maampingan o ang ato ang environment sir. Kay para lang gid na siya sa protection sa tanan sir. Okay. Unsa kasagara nga kahoy ani mga ilang ka-involve pamutlon ma'am kani nga diha na nga uling? Daghan, klase-klase lang. Okay. Ato mga yes, Klase-klase lang siya. Munang klase-klase ang ilaang kon kay ang mga kahoy nga naa diha sa ato pag wala siya permit kabalo si DNR ana. So munang iyaang ma-reprimand niya tong ma-reprimand to niya then ma-turn over na namo siya sa DNR. Okay. Kuan kining opisina. So working hand in hand lang gyapon sir. So far sa karon mga ginagmay naman po ang ma-abandon nga ma-report ni Sir Tawan-Tawan sa mga. So ako lang pong gikuan ang public nga magkanunayon lang inyo ang suporta sa Mantikaw NTS kay di lang maningon nga kana lang ang ato ang gihimo daghan tag mga accomplishments po nga nahimo sa Mantikaw. To the extent na naghatag po tag mga proactive measures through information dissemination sa kada barangay, sa eskwelahan o daghan pang uban nga ato ang gihimo nga proactive measures para malikayan nato ang mga krimen diri sa Mantikaw. Particularly sa ato mga estudyante, to inform you po sir, na atay i-conduct po nga information dissemination, mag-visit kami sa St. Anthony High School karong Friday. So last week, gipahigayon po namo ang serbisyong sa tanan dito sa Kamanga, wherein collaborative efforts sa ato ang local government unit headed by Mayor Stephen Tan. Okay. Ang bayan members, ang mga barangay captain sa Kamanga o barangay council sa Kamanga o mga katawhan sa Kamanga na dito wherein nag-exert kita og effort naghatag kita mga ginagmay nga bags dito nga mapalipay sa ato ang PNP lugar sa ato ang mga constituents dito ato mga community dito sa Kamanga. Si Mayor naghatag pud og mga goods sa ilaha then naghatag og mga information dissemination libre alot with the Philippine Army, ang Coast Guard, naghatag po sa ila ang libreng dental clinic dito, ang LGU nato na medical check-up. So daghan to siya. Collaborative effort sa local government unit wherein under ang Philippine National Police na nag-participate po dito. So daghan kita na himo po naman. So muto among by September sir, aduna na po servisyong sa tanan and I hope mahatagan makabisita gyapon mo sa Mantikaw from time to time. Okay, sige sir. Sige ma'am. Okay. Sige. Yes. Police Captain Sheila Gamulo, ma'am, Chief of Police sa Mantikaw. Salamat kay sa panahon. Salamat sa impormasyon, ma'am. Apan sa lipat na magbulag-bulag, ma'am. Ang imong direct siguro gyud nga mensahe hangyo sa katawhan diha labi sa Mantikaw na kung mahimo dili kita mag-engage sa inani nga klase nga panginabuhi kini nga uli kung mahimo lain atong buhaton labi na gyud sa iskutanan sa livelihood, Captain Sheila, ma'am. Tagaan-tagas panahon, ma'am. Yes sir, ang ako alang gyud hangyo na ako ang taga Mantikaw. Nga magpadayon ang suporta diri sa pwersa sa kapulisan, dili magmakuli sa pagduol sa opisina kung naamoy nahibaw-an or pwede mo report automatic diri sa opisina para ato ang ma-actionan especially sa ato ang mga environmental laws.
ang ako alang is we need sa collaborative effort natong tanan para dili lang kay trabaho ni sa Philippine National Police, specifically sa Manticaw MTS, but the whole population sa Manticaw dapat magtinabangay sa para ato ang makabot ang tukmang kapuy-an sa ato ang mga kabatan-unan inig-abot sa panahon nga parehas karon nagkaanam na kawala ang ato ang mga kakahuyan sa kagubatan ato kanat i-replace wherein naagani kami proposal, sir, with a memorandum of understanding with LGU and at the same time with DNR and the PNP nga maghimumi og ako nang na-plotting gani, sir, MOU na mo nga understanding na mo nga pag-collaborative nga any infractions or violations nga amo ang mga sa mga ordinances diri sa Manticaw is amo ang katong mga violators among tagaan og kahoy for them na mutanom din sila sa specific area. So that would be among himuon mga by next week or the next 2 weeks karon na plot na nako ang memorandum of agreement namo. Igo na lang nako i-raise with DNR and the LGU. So ana lang, so wala gyud nagpakulag ang PNP Manticaw usahay na atay mga kakulangon pero nag-exert gyud mig effort para atong mahatag ang tukmang serbisyo sa katawan sa Manticaw. So feel free nga mo ani sa amo. Thank you guys, sir, sa higayon, sir. Okay. And I hope looking forward para sa ato ang mga collaborative efforts. Okay, salamat kayo Police Captain Sheila Gamulo, ma'am, atong Chief of Police sa Manticaw. Salamat kay ma'am, buntag diha kanimo. Miss Radio.